Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, Supreme Court hindi na naglabas ng TRO versus sa December 31, ngayong Sabado guys, deadline sa PUV. Ayan, franchise consolidation ng PUV. At ito ay hindi na naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa pagtupad ng deadline sa PUV. Franchise consolidation ngayon December 31. At tila ayaw nang sumuko ng transport groups at naghain ng panibagong motion para himukin ang korte na pigilan ang deadline. Walang makakapigil na dyan. At ito ay nakataas na. At panoorin po natin ang buong detalye, and no other further ado, please don't forget to subscribe Rob Trip. Thank you so much. Alright. Dante, ano lang ang naging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon ng piston, no? At ibig bang sabihin ito na wala nang makapipigil sa deadline ng franchise consolidation ngayon darating na Sabado? Magandang gabi, Monica. Mayroon namang aksyon na ang Korte Suprema, no, pinagkukomentaryo lamang yung respondents. Yan po ang Department of Transportation at gayon din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB doon sa hiling sana na temporary restraining order nitong grupong Piston at iba pang mga commuter group na makapaglabas ng TRO bago sana darating ang deadline ng PUB franchise consolidation sa darating na December 31, 2023. 10 araw lang ang ibinigay ng Supreme Court sa mga respondent na magsumite ng komentaryo. Subalit walang inilabas na temporary restraining order o TRO ang korte sa usap ng mga PUV operator at commuter. Pinadalhan na ng kopya ng mga petitioner pati ang respondent sa pamamagitan ng Solicitor General sa kautusan ng korte. Samantala, ilang oras lamang, Monica, no, matapos maglabas ng kautusan ang korte, dumating din ulit ngayong hapon ang Piston sa pamamagitan ng kanilang presidente na si Camody Floranda. Kasama ang kanilang abogado na sina Attorney Nery Colmenares at Attorney Cristina Conte. Naghain sila ng extremely urgent motion para sa pag-issue ng temporary restraining order. Ayon kay Attorney Colmenares, sa bagong memorandum circular ng LTFRB, natuklasan nila na marami palang ruta ang hindi pa consolidated at wala ring route rationalization plan. Una nang iginiit ng mga tsuper at operator na hindi nila kayang mangutang ng modernong jeep o kung ipipilit anya ng pamahalaan ay tinatayang 140,000 na driver at 60,000 na operator ang mawawala ng hanap buhay. Bukod dito, apektado rin ang nasa 28.5 million na mga commuter sa buong bansa kung kulang ang masasakyan na maaring magresulta o mano sa transport disaster. Samantala, Monica, sa kanyang naging pahayag ay sinabi naman ni DOTR Secretary Jaime Bautista na tuloy na yung kanilang deadline na December 31 dahil sumusunod lamang sila lalo na sa kautusan ng Pangulo. At ang inisyatibong anya ito, ang sinabi ni Secretary Bautista, ay marami namang kumbagang nag-comply at sumunod sa proseso ng consolidation process ng PUB franchise consolidation. Nasa 70% ang sinasabi dyan ni Secretary Bautista, doon sa naging pahayag kanina ni Attorney Colmenares ay hindi daw totoo dahil batay sa kanilang nagiging doon mismo sa circular ng LTFRB ay inamin nila na wala pang 60% yung kumbaga consolidated yung mga jeepney operator at ng iba pang mga jeepney operator sa buong bansa. At nakita nga din nila na hindi daw pinaghahandaan ito, lalo na ng pamahalaan, itong modernization program ng mga PUB. Yan nating update mula dito. Alright, napakinggan po natin itong sa Supreme Court hindi na naglabas ng TRO versus sa December 31 deadline ng PUV para sa franchise consolidation. At titingnan po natin at subaybayan po natin yan sa December 31, which is Sabado. At maraming salamat sa inyong lahat, and thank you so much.
And see you again the next one sa ating reaction video. Thank you so much. God bless. Happy New Year.